Huwag ka nang umasa, Clara. Ang tingin ko sa iyo ay hindi na asawa, kundi isang katulong na walang bayad na nagkataong may hawak ng marriage certificate. Hindi kita kailangan. Kailangan ko lang ang perang dala mo noong tayo ay nagsimula. Ang boses ni Hector ay parang hanging amihan, matalim, at walang anumang init. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Ang kanyang mga kamay ay nasa baywang ni Sheila, nakasalukuyang hinihimas ang kanyang tiyan. Sa kabilang bako, nakaluhod si Clara sa sahig. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nangiinig habang pinupulot ang mga piraso ng basag na baso na hindi sinasadyang nabitawan ni Sheila. Isang maliit na piraso ng kristal ang bumaon sa kanyang palad, nagpapadaloy ng isang guhit ng pulang dugo sa kanyang maputlang balat. Ngunit hindi niya ininda ang hapdi. Ang hapdi sa kanyang puso ay mas matalim, mas malalim, at mas matagal na nanunuot sa kanyang buong pagkatao. Ilang minuto lamang ang nakalipas. Siya ang naghanda ng hapunan, maingat na inihain ang paboritong putahe ni Hector. Umaasang ang mainit na pagkain ang magpapawi sa lamig ng mga nakaraang buwan. Ngunit ang narinig niya ay ang pagturing sa kanya bilang isang kasangkapan na laos na, isang gamit na dapat nang itapon sa basurahan. Tumingin si Clara sa bintana, kung saan ang ulan ay humahampas sa salamin, tila mga luha ng langit na nakikiramay sa kanyang pagkawasak. Ang mga pangarap na binuo nila sa maliit na apartment noon ay tila mga bula na pumutok sa harap ng kanyang mga mata. Binitawan ni Clara ang basag na baso. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay parang huling hantungan ng kanyang katapatan. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga tuhod ay naninigas. Hindi siya lumingon kay Hector. Hindi siya sumagot ng anumang pagtatanggol. Sa loob ng kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Isang tanong na nagtutulak sa kanya, patungo sa isang kawalan na hindi niya alam kung paano tatawirin. Bakit ang pagmamahal na iniyalay ko ng buong puso ang siya ring naging tanikala na nagbaon sa akin sa ganitong kalalim na impyerno? Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang likod ay tuwid. Kahit na sa loob niya, ay nararamdaman niya ang unti-unting pagguho ng kanyang buong mundo. Hindi na kailangan ng sagot na yon. Ang kailangan niya ay ang lakas na harapin ang bukas, kahit ang bukas na yon ay puno ng kadiliman at kawalang katiyakan. Pagkatapos ng mga salitang iyon, hindi tumigil ang pagdurusa ni Clara. Pumasok siya sa silid. Ang bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng mga tuyong dahon na madaling madurog. Sa loob ng aparador, nakita niya ang mga mamahaling gamit ni Sheila na unti-unting sumasakop sa kanyang sariling espasyo. Ang bango ng pabango ni Sheila ay nanunuot sa bawat damit na hinabi ni Clara para kay Hector. Noong sila ay nagsisimula pa lamang, tila isang pangungutya ang bawat piraso ng tila na kanyang hinahawakan. Mga alaala ng isang pagmamahal na ngayon ay naging isang madilim na anino. Lumabas si Clara mula sa silid at nakita si Hector na nakaupo sa hapagkainan, habang si Sheila ay nakasandal sa kanyang balikat, humihingi ng prutas na dapat sana ay para kay Clara. Ang eksenang yon ay parang isang matalim na kutsilyong humahawi sa kanyang dibdib. Hindi sila tumingin sa kanya. Tila isang anino na lamang si Clara sa loob ng kanyang sariling tahanan. Lumapit siya sa lababo. Ang tubig na dumadaloy mula sa gripo ay parang boses ng kanyang mga naipong luha, tahimik ngunit walang tigil sa pagtulo. Kinuha niya ang basahan at sinimulang punasan ang mga tira-tirang pagkain sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may mechanical na katumpakan, habang ang kanyang isipan ay pilit na kumakawala sa katotohanang ito. Humarap si Hector sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagsisisi. Bagkus ay may halong inis. Clara, huwag kang masyadong maingay sa paglilinis. Masyadong sensitibo ang kondisyon ni Sheila ngayon. Dapat mong maintindihan na ang lahat ng ginagawa namin ay para sa ikabubuti ng bata. At kung hindi mo kaya ang iyong papel dito, maaari kang humanap ng ibang lugar na matutuluyan. Ang bawat salita ay parang latay sa kanyang balat,
Bawat pang-ungusap ay pagtatangka na ubusin ang natitirang dangal ni Clara. Hindi kumibo si Clara. Nanatiling nakayuko ang kanyang ulo, ang kanyang buhok ay tumatakip sa kanyang mga mata upang hindi makita ng sinuman ang pait na namumuo roon. Sa loob ng kanyang kalooban, isang maliit na apoy ng galit ang unti-unting naglalablab. Ang dating Clara na laging sunod-sunuran ay tila nagbabago. Ang kanyang pagkatao ay parang bakal na dumaan sa apoy, at ngayon ay nagsisimulang maghugis. Paano ko hahayaang ang taong minsan kong itinuring na mundo ay maging ang siyang wawasak sa aking pagkatao ng ganito kadali? Tumingin siya sa bintana, sa labas. Ang dilim ng gabi ay pilit na pinalalalim ng ulan. May isang anino ng sasakyan na huminto sa tapat ng kanilang gate. Isang pamilyar na mukha ang bumaba mula sa kotse. May dalang isang maliit na sobre. Iyon ay si Lorenzo, ang kaisa-isang tao na nanatiling totoo sa kanya, sa kabila ng lahat ng kanyang mga maling desisyon. Ang pagdating ni Lorenzo sa gitna ng gabing ito ay parang isang misteryosong pinto na bumukas, isang pinto na maari madala sa kanya palayo o magdala ng isang katotohanang hindi niya inaasahan. Hindi na naghintay ng paanyaya si Lorenzo. Kumatok siya sa pintuan ng may diin. Ang tunog nito ay tila isang babala sa katahimikan ng gabi. Pagbukas ni Clara, bumungad ang mukha ni Lorenzo. Ang kanyang mga mata, na dati ipuno ng pag-asa para sa kanya, ay ngayon ay nababalot ng matinding pag-aalala. Hindi siya nakapagsalita. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na upang maramdaman ni Clara ang bigat ng kanyang sariling pagdurusa. Sa likuran ni Clara, narinig niya ang boses ni Hector, na may halong pagkadismaya at pagkamuhi. Sino ang nagpapasok sa taong yan, Clara? Hector, huwag kang magulo. Si Lorenzo ay kaibigan ko, sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay tila galing sa isang malayong lugar, basag at puno ng pagod. Tumayo si Hector mula sa hapag. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Hindi dahil sa pagbisita ng kaibigan, kundi dahil sa pagsuway ni Clara sa kanyang otoridad. Hindi ko kailangan ng mga bisita na nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakaraang kabiguan, ani Hector. Sabay tingin ng may pangungutya kay Lorenzo. Nakangiti ng mapait si Lorenzo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa sobreng kanyang dala. Hindi ako naparito para maging bisita, Hector. Naparito ako dahil may kailangang malaman si Clara na matagal nang itinatago ng mga taong akala niya ay nagmamahal sa kanya. Ang mga salita ni Lorenzo ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng sala. Nanlaki ang mga mata ni Sheila. Ang kanyang pagkukunyaring buntis ay tila nagbago ang anyo sa harap ng tensyon. Hector, paalisin mo siya! Sigaw ni Sheila. Ang kanyang tinig ay mataas at puno ng takot. Clara, basahin mo ito. Pagpapatuloy ni Lorenzo, inaabot ang sobre. Hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa mga dokumentong nawala sa kumpanya noong nakaraang buwan. Ang mga perang ipinadala mo para sa operasyon ng iyong ina na hindi naman pala nakarating sa ospital. Ang bawat salita ay parang kutsilyong humahati sa katotohanan. Clara, ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok ng ilang sandali. Ang perang inilaan niya para sa kanyang ina ay nawala. At ang Hector na kanyang pinagkakatiwalaan ay may kinalaman dito. Tumingin si Clara kay Hector. Ang lalaking dati niyang hinahangaan ay ngayon ay nakikita niyang isang estrangero na may malupit na ngisi. Hindi siya tumanggi. Hindi siya nagpaliwanag. Bagus ay tumawa ng malakas. Isang tawang puno ng pang-iinsulto. Oo, Clara. Ginastos ko ang perang yon para sa luho ni Sheila. At anong magagawa mo? Wala kang hawak, wala kang kumpanya, at wala kang kahit sinong kakampi sa mundong ito. Ang pagtatapat ni Hector ay parang isang pader na bumagsak sa harapan ni Clara. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang hindi matanggal sa isip ni Clara. Kung ang taong pinakamamahal ko ay may kakayahang magnakaw ng buhay ng aking sariling ina, ano pa ang kaya niyang gawin sa akin? Ang pagtataksil ay hindi na lamang usapin ng damdamin. Ito ay naging isang krimen laban sa kanyang pamilya
at sa kanyang sariling buhay. Ang mga salita ni Hector ay parang lason na unti-unting dumadaloy sa bawat ugat ni Clara. Sa sandaling iyon, ang kanyang mundo, na dati ay balot ng mga pangakong matatamis, ay biglang naging isang malamig at walang kulay na espasyo. Hindi siya sumigaw, hindi siya humagulgol. Sa halip, isang nakabibiging katahimikan ang bumalot sa buong bahay. Ang tanging naririnig lamang ay ang mabigat na paghinga ni Hector at ang mahinang paghikbi ni Sheila sa gilid na tila isang dula na ginagana para lamang sa kanilang dalawa. Tumingin si Clara sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na nagtrabaho ng husto, nagtiis sa puyat, at nagbigay ng lahat ng kanyang naipon para sa kinabukasan nilang dalawa. Ngayon, ang mga kamay na iyon ay tila pagmamay-ari na ng ibang tao. Dahan-dahan niyang binaling ang kanyang paningin kay Hector. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang pagmamahal na dati ay nagsisilbing kalasag ni Hector. Ang natira na lamang ay ang isang malamig na pagkilala sa isang halimaw na nakatira sa ilalim ng kanilang bubong. Hector, ang sabi mo ay para sa kumpanya ang perang iyon. Ang sabi mo ay iniligtas mo ang buhay ng aking ina, mahinang wika ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang tulis ng bakal na humahawi sa hangin. Humagalpak ng tawa si Hector, isang tawang puno ng pangungutya na nagpapakita ng kanyang tunay na kulay. Huwag kang maging tanga, Clara. Ang bawat sentimong nanggagaling sa iyo ay nararapat lamang na mapunta sa akin. Ikaw ay aking asawa, at sa batas at sa moralidad, lahat ng sayo ay sa akin. At huwag mong kalimutan, wala kang mararating kung hindi dahil sa akin. Si Lorenzo, na nakatayo sa may pintuan, ay hindi na nakapagpigil. Akmang lalapit siya upang ipagtanggol si Clara. Ngunit isang tingin lamang mula kay Clara ang nagpahinto sa kanya. Ito ang laban ni Clara. Ito ang sandali kung saan kailangan niyang mabawi ang kanyang sariling pagkatao. Tumingin si Clara sa mga gamit sa hapag. Ang mga mamahaling kubyertos na siya mismo ang bumili. Dahan-dahan niyang kinuha ang baso ng tubig sa harap ni Hector at binuhos ang laman nito sa mukha ng lalaking itinuring niyang mundo. Ang pagbagsak ng tubig sa mukha ni Hector ay tila isang hudyat ng digmaan. Ang gulat sa mukha ni Hector ay mabilis na napalitan ng isang mapanganib na galit. Ngunit si Clara ay hindi na umurong. Sa gitna ng kaguluhan, ramdam niya ang pag-alab ng isang bagong lakas. Ang bawat pagkakamali niya noon ay naging aral na ngayon. Sa likod ng kanyang isipan, isang matinding katanungan ang bumabagabag sa kanya. Kung ngayon ay kaya ko nang tumayo at lumaban, bakit ko hinaya ang lamunin ako ng kadilimang ito sa loob ng napakatagal na panahon? Ang gabing iyon ay hindi nagtapos sa pagtatalo. Nagtapos ito sa isang pagpapasya. Ang bawat piraso ng kanyang nakaraan na kasama ni Hector ay kailangan ng burahin. At ang paglalakbay patungo sa kanyang pagbawi ay nagsisimula na sa mismong sandaling ito. Ang lamig ng gabi ay humahampas sa balat ni Clara, habang siya ay naglalakad palabas ng pintuang dati tinatawag niyang tahanan. Wala siyang dalang anuman, kundi ang kanyang suot na damit at ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga dokumentong nagpapatunay sa kanyang mga ari-arian. Ang mga papeles na pinilit niyang itago sa kabila ng paulit-ulit na paghahanap ni Hector. Ang bawat hakbang niya palayo sa bakuran ay parang pagputol sa isang tanikalang matagal na humahadlang sa kanyang paghinga. Sa loob, naririnig niya ang boses ni Hector na nagmumura, ang tunog ng mga gamit na hinahagis nito sa dingding. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila nagmumula na sa ibang daigdig. Sumakay si Clara sa kotse ni Lorenzo na nakaparada sa tapat. Hindi agad pinaandoy ni Lorenzo ang makina. Tiningnan niya si Clara, ang mga mata nito ay puno ng paghanga at pag-aalala. Sigurado ka na ba sa gagawin mo, Clara? Alam mong hindi hahayaan ni Hector na mawala ka ng ganoon lang kadali? Wika ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay mahinahon pero puno ng bigat. Tumingin si Clara sa bintana, sa bahay na unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Sa bawat sandali ng paglayo,
Nararamdaman niya ang unti-unting pagbalik ng kanyang sarili. Ang babaeng bago magpakasal ay may pangarap, may paninindigan, at may danggal. Hindi na ako babalik, Lorenzo. Ang bahay na yon ay hindi na tahanan, kundi isang kulungan ng kasinungalingan. Mula ngayon, ang bawat desisyon ko ay para sa aking sarili. Hindi na para sa kapakanan ng isang lalaking wala namang pagpapahalaga sa akin. Sagot ni Clara. Ang kanyang tinig ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Pinaandar ni Lorenzo ang makina, at ang tunog nito ay tila isang bagong awit ng kalayaan sa gitna ng katahimikan ng kalsada. Habang gumabagtas ang sasakyan sa madilim na highway, tiningnan ni Clara ang kanyang refleksyon sa salamin ng sasakyan. Ang mga mata niya, na dati ay puno ng pagod at lungkot, ay ngayon ay nagniningning na ng isang matinding determinasyon. Sa kabilang banda, sa loob ng bahay, si Hector ay nakatayo sa balkonahe. Galit na nakatingin sa taillight ng papalayong sasakyan. Ang pagkawala ni Clara ay nangangahulugan ng pagkawala ng kanyang kontrol sa yaman ng pamilya Valderrama, na dati niyang inaasahang mapapasa kanya sa pamamagitan ng pagmamanipula kay Clara. Hindi niya akalain na ang babaeng itinuring niyang utusan ay may lakas ng loob na tumalikod. Ang kanyang isip ay agad na bumubuo ng bagong plano, isang mapanganib na taktika upang bawiin ang kanyang nawawalang biktima. Hindi alam ni Clara na ang kanyang paglisan ay hindi lamang pagkatapos ng isang kabanata, kundi simula ng isang mas malaking labanan. Sa bawat kilometrong nilalakbay nila palayo, isang katanungan ang bumabagabag sa kanya. Saan ako magsisimula kung ang tanging dala ko ay ang aking pangalan at ang sakit ng aking nakaraan? Ngunit sa kabila nito, naramdaman niya ang isang kagaanan sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, siya ay malaya na. Ang umaga ay bumungad ng may kasamang liwanag na tumatago sa bintana ng maliit ngunit maayos na apartment ni Lorenzo. Dito, pansamantalang nanirahan si Clara. Ang amoy ng bagong timplang kape at ang presensya ng tahimik na paligid ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang kinalimutan. Sa labas, ang ingay ng syudad ay nagsisimula na. Ang ugong ng mga jeepney at ang mga boses ng mga taong nagmamadali para sa kanilang pang-araw-araw na hanapbuhay. Ngunit sa loob ng silid, ang tanging naririnig ni Clara ay ang tibok ng kanyang sariling puso na tila mas mabilis at mas buhay kaysa dati. Inilatag ni Clara ang mga dokumentong inilabas niya mula sa bahay ni Hector sa ibabaw ng mesa. Ang mga papel na ito ay naglalaman ng mga transaksyon sa bangko at mga pirma ni Hector na nagpapatunay sa kanyang mga lihim na paglipat ng pondo mula sa account ng pamilya Valderrama patungo sa kanyang sariling bulsa. Habang sinusuri ni Clara ang bawat detalye, hindi na lamang galit ang kanyang nararamdaman, kundi isang matalas na katalinuhan. Ang bawat numero ay isang patunay ng panlilinlang, at ang bawat pirma ay isang bakas ng kasakiman na matagal na naging tanikala sa kanyang buhay. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Lorenzo na may dalang mga files at isang laptop. Nakita niya si Clara na nakatingin sa mga papel. Ang kanyang muka ay seryoso at walang bakas ng pag-aalinlangan. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito, Clara? Tanong ni Lorenzo, sabay lapag ng kanyang gamit. Ang mga ito ay sapat na upang hindi lamang bawiin ang iyong reputasyon, kundi upang ilagay si Hector sa isang sitwasyong hindi niya matatakasan. Ang kailangan na lamang natin ay ang tamang panahon para ilabas ang lahat ng ito sa board meeting ng Valderrama. Tumingin si Clara kay Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi lang ito tungkol sa pera, Lorenzo. Ito ay tungkol sa pagbawi sa aking pagkatao. Matagal akong nagpanggap na mahina upang hindi siya magalit. Nagpanggap na wala akong alam upang hindi niya ako ituring na banta. Ngunit ngayon, tapos na ang palabas. Ang bawat hakbang ko mula rito ay hindi na para pakiusapan siya, kundi para harapin siya ng may dignidad. Sa kabila ng kanyang determinasyon,
Isang hindi inaasahang tunog ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang pagtunog ng kanyang cellphone. Isang numero ang lumitaw sa screen na matagal na niyang hindi nakikita. Ang numero ng kanyang ina. Ang pagtawag na ito sa gitna ng kanyang pagbabangon ay tila isang senyales na ang nakaraan ay hindi pa rin siya lubusang pinapakawalan. Sa bawat pagring ng telepono, isang katanungan ang bumabagabag sa kanya. Paano ko sasabihin sa aking ina na ang lalaking hinangaan niya para sa akin ay siya palang dahilan ng aming pagdurusa? Huminga ng malalim si Clara. Pinindot niya ang accept button, handang harapin ang anumang katotohanang kaakibat ng tawag na ito. Ang bawat sagot na kanyang ibibigay ay magiging pundasyon ng kanyang bagong simula, anuman ang maging kapalit nito sa kanyang emosyonal na kalagayan. Ang boses ng kanyang ina sa kabilang linya ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa kanyang pagod na kaluluwa. Ngunit ang bawat salitang binibigkas nito ay nagdadala ng matinding kaba. Clara, anak, kailan mo ba balak dalhin si Hector dito sa probinsya? Gusto na siyang makita ng iyong ama. Lalo na ngayong nabalitaan naming may ipinagbubuntis na ang iyong asawa. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na aspili na tumusok sa puso ni Clara. Ang kanyang ina, na walang alam sa lahat ng kasama ang ginawa ni Hector, ay patuloy na naniniwala sa isang wad na imahe ng isang mabuting manugang. Pinigil ni Clara ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakahawak sa gilid ng mesa, hanggang sa mamuti ang kanyang mga buku-buku. Hindi niya masikmura na ang kanyang ina ay patuloy na pinapakain ng kasinungalingan ni Hector. Hindi po muna maaari. Masyado pong abala si Hector sa kumpanya, sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pinilit niyang panatilihing matatag. Ang pagtatago ng katotohanan ay parang pagkakarga ng isang mabigat na bato sa kanyang dibdib, isang pasanin na unti-unti niyang natututunang dalhin habang naghahanda sa mas malaking revelasyon. Habang nakikinig sa mga kwento ng kanyang ina tungkol sa mga planong pampamilya, narinig ni Clara ang tunog ng hangin sa labas. Ang banayad na paghampas ng mga dahon sa bintana, tila nakikiramay sa kanyang pagkakulong sa pagitan ng pagmamahal sa magulang at paghahanap ng katarungan. Nang matapos ang tawag, inilapag ni Clara ang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang katahimikan sa loob ng apartment ay tila naging mas mabigat. Nakatingin lamang si Lorenzo sa kanya, hindi nagsasalita. Hinahayaan siyang iproseso ang damdaming dumaan sa kanya. Hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng ito ng mag-isa, Clara. Wika ni Lorenzo, ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. Pero alam ko, ang oras ng paglalantad ay papalapit na. Sa mga sandaling iyon, isang ideya ang nabuo sa isip ni Clara. Kung hindi pa handa ang kanyang ina na malaman ang katotohanan, marahil ay kailangan muna niyang ayusin ang lahat ng ebidensya upang kapag dumating ang araw ng pagtatapat, wala nang puwang para sa anumang pagdududa. Maya-maya, isang anino ang dumaan sa labas ng apartment. Sa pamamagitan ng siwang ng kurtina, nakita ni Clara ang isang sasakyang pamilyar na nakaparada sa di kalayuan. Iyon ang sasakyan ni Hector. Ang presensya nito sa labas ng kanilang taguan ay isang malinaw na mensahe. Hindi siya hahayaan ni Hector na maging malaya ng ganoon lang kadali. Ang paghahanap ay nagsimula na, at si Clara ay kailangan ng maghanda para sa isang engkwentrong hindi niya inaasahan sa oras na ito. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang countdown para sa susunod na yugto ng kanilang hidwaan. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mabigat na pasanin. Hindi na lang basta anino ang sasakyan ni Hector, ito ay isang malinaw na deklarasyon ng digmaan. Alam ni Clara na sa sandaling humakbang ang lalaking iyon sa pintuan, hindi na siya maaaring magtago sa likod ng mga dokumento at mga plano. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ang tunog nito ay tila isang tambol ng pakikibaka sa loob ng kanyang dibdib. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya si Lorenzo, na dahan-dahang kinuha ang kanyang susi ng kotse, handang protektahan siya sa anumang paraan. Maya-maya, isang mahinang katok ang umalingaw sa pinto.
Isang katok na hindi humihingi ng pahintulot, kundi isang katok na nagbabanta. Bumukas ang pinto at doon tumambad si Hector. Ang kanyang muka ay balot ng isang nising tila ng hahamon. Wala na ang maskara ng pagiging mabuting asawa na dati niyang suot. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at kasakiman. Clara, akala mo ba ay makakatakas ka sa akin? Ang bawat pag-aari mo, ang bawat desisyon mo ay nakatali sa akin. Huwag kang maging tanga. Bumalik ka na sa bahay at itigil mo na ang mga kalokohang ito. Wika niya, ang boses ay puno ng pagmamalaki at pag-aakalang susunod pa rin si Clara. Hindi na tinag si Clara. Sa halip, tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang determinasyong hindi kayang buwagin ng mga salitang pananakot ni Hector. Hector, tapos na ang panahon na ikaw ang nagdidikta ng aking galaw. Ang bahay na yon ay hindi akin. Ang buhay na ipinamuhay ko roon ay isang bilangguan. At kung tungkol sa aking mga ari-arian, ang lahat ng yon ay may kaukulang ebidensya na hindi mo kayang itago. Sagot ni Clara. Ang boses ay matatag at walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang bawat salitang binitawan niya ay parang latay na humahampas sa ego ni Hector. Uminit ang kapaligiran. Ang mga mata ni Hector ay nagdilim. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng kanyang pantalon. Gusto mo bang malaman ang mangyayari kung hindi ka susunod? Ang iyong ina, Clara. Alam mo ba kung gaano kadali para sa akin na sirain ang kanyang kapayapaan sa probinsya? Ang banta ni Hector ay parang isang matalim na kutsilyong humahati sa hanging namamagitan sa kanila. Ang pagbanggit sa kanyang ina ay isang linyang hindi dapat tawirin ni Hector. Ngunit ginawa niya ito, at sa sandaling iyon, ang lahat ng natitirang pasensya ni Clara ay naglaho. Hindi na siya ang Clara na natatakot. Sa isang mabilis na kilos, lumapit si Clara sa mesa at kinuha ang laptop na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng pandaraya ni Hector. Ipinakita niya ito sa harap ng lalaki. Hector, kung susubukan mong hawakan ang aking pamilya, ang lahat ng ito ay lalabas sa publiko. Ang iyong reputasyon, ang iyong kinabukasan, at ang iyong kalayaan ay nakadepende sa kung paano mo ako pakikitunguhan mula ngayon. Ang banta ni Clara ay higit na matindi kaysa sa anumang pananakot ni Hector. Sa sandaling iyon, ang hangin sa loob ng silid ay tila nagbago. Ang biktima ay naging mangangaso, at ang mananakop ay nagsisimulang maramdaman ang takot, na siya mismo ang lumika. Ang katahimikan na sumunod sa banta ni Clara ay tila isang nakamamatay na bitag. Hindi inaasahan ni Hector na ang babaeng itinuring niyang sunod-sunuran ay may kakayahang humawak ng armas laban sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Tinitignan ang screen ng laptop na naglalaman ng mga ebidensyang wawasak sa kanyang mundong itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Sa isang iglap, ang kanyang mukha ay nagbago. Mula sa pagiging mapanupil, naging mapagkunwari. Siya ay marunong bumasa ng sitwasyon. Alam niyang sa sandaling ito, ang paggamit ng dahas ay magdadala sa kanya sa kapahamakan. Clara, hindi ko akalain na kaya mo akong pagbintangan ng ganito. Nagbibiro lang ako tungkol sa iyong ina, wika ni Hector. Ang kanyang boses ay naging malambot, isang pagtatangkang mag-gaslight muli sa sitwasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tumatalab ang kanyang mga salita. Hindi na nakikinig si Clara sa tono ng kanyang pananalita, kundi sa katotohanang nakaukit sa bawat numerong nakikita niya sa screen. Huwag mo akong subukan, Hector. Lumabas ka na bago ko pa baguhin ang isip ko at tawagan ng mga otoridad. Sagot ni Clara nang hindi nagpapakita ng anumang pag-aalinlangan. Napilitang lumabas si Hector. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Bawat pagtapak sa sahig ay nag-iiwan ng tunog ng pagkatalo. Sa paglabas niya ng pinto, ang hangin ay tila muling naging malaya. Napaupo si Clara sa kanyang upuan. Ang lahat ng lakas na kanyang ipinamalas kanina ay biglang naglaho, na pinalitan ng panginginig ng kanyang mga tuhod.
Nilapitan siya ni Lorenzo at inabutan ng isang basong tubig. Ang bawat patak ng tubig na lumalampas sa kanyang lalamunan parang pag-anod ng lahat ng kaba at pagod na kanyang naramdaman. Ginawa mo ang tama, Clara. Pero kailangan nating bilisan. Ang susunod niyang hakbang ay hindi na banta. Ito ay pagtatangka na iligaw tayo o burahin ang lahat ng bakas, ani Lorenzo habang tinatapik ang kanyang balikat. Tumingin si Clara sa bintana kung saan ang sasakyan ni Hector ay unti-unting nawawala sa dilim. Alam niyang ang tagumpay sa gabing ito ay pansamantala lamang. Ang labanan ay hindi pa tapos at ang bawat araw na darating ay magiging isang chess game kung saan ang bawat galaw ay maaaring maging huling pagkakataon. Sa gitna ng kanyang pagod, isang bagong determinasyon ang umusbong sa kanyang isipan. Hindi na siya aasa sa kahit na sinong tao. Ang susunod niyang hakbang ay ang paglapit sa mga taong may kakayahang magpatalsik kay Hector sa kumpanya, ang mga board members ng Valderrama na matagal nang may duda sa pamamalakad ng kanyang asawa. Ang bawat pagkakamali ni Hector ay magiging susi sa kanyang sariling pagbagsak, at si Clara ang magsisilbing pintuan ng hustisyang matagal nang naantala. Sa kabila ng lahat ng sakit, naramdaman ni Clara na ang kanyang buhay ay sa wakas ay bumabalik na sa kanyang sariling mga kamay. Ang araw ng board meeting sa Valderrama Corporation ay dumating ng may dalang kakaibang tensyon. Ang hangin sa loob ng gusali ay tila naging manipis, nagpapahirap sa paghinga ng sinumang pumasok sa malawak na lobby nito. Si Clara, suot ang isang matikas at simpleng suit, ay naglakad ng may tiwala sa kanyang mga hakbang. Ang tunog ng kanyang mga takong na tumatama sa makinis na sahig ay parang tibok ng isang orasan na naghihintay sa takdang oras ng hustisya. Bawat empleyado na nakakakita sa kanya ay napapahinto. Ang mga bulong-bulungan ay mabilis na kumakalat sa bawat sulok ng opisina. Pagpasok niya sa meeting room, ang lahat ng mata ay tumuuon sa kanya. Nakaupo si Hector sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang muka ay nababalot ng pagkagulat na mabilis ding napalitan ng isang mapanganib na ngisi. Clara, anong ginagawa mo rito? Hindi ka na bahagi ng kumpanyang ito. Wika ni Hector. Ang kanyang boses ay puno ng pagtatangka na ipakita ang kanyang awtoridad sa harap ng mga board members. Ngunit hindi na siya ang dati niyang asawa na kayang takutin ng simpleng pagtataas ng boses. Hindi ako narito bilang asawa mo, Hector. Narito ako bilang isang shareholder at bilang anak ng tagapagtatag ng kumpanyang ito. Sagot ni Clara. Ang boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Inilabas niya ang kanyang tablet at ikinonekta ito sa projector. Sa malaking screen, isa-isang lumabas ang mga dokumentong nagpapatunay sa mga peking transaksyon, mga perang winaldas ni Hector, at ang mga illegal na kasunduan na kanyang pinasok gamit ang pangalan ng kumpanya. Ang bawat slide ay parang isang hampas ng martilyo na bumabasag sa reputasyon ni Hector. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Ang mga board members, na dati ay naniniwala sa mga pangako ni Hector, ay isa-isang tumitingin sa mga dokumento ng may matinding pagkadismaya. Ang mga muka nila ay nagbabago, mula sa pagiging seryoso tungo sa galit. Hector, paano mo na ipaliwanag ang mga ito? Ang tanong ng isa sa mga miyembro ay parang kidlat na tumama sa gitna ng pagpupulong. Si Hector, na dati ay kontrolado ang sitwasyon, ay unti-unting nawawala ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Ang kanyang pagtatangka na magpaliwanag ay tila mga salitang walang kabuluhan sa harap ng mga katotohanang nakalahad sa harap nila. Hindi lang pandaraya ang ibinunyag ni Clara. Ipinakita rin niya ang mga dokumento na nagpapatunay na ang pagbubuntis ni Sheila ay isang malaking kasinungalingan na nakuha niya mula sa mga medikal na talaan na lihim niyang na-verify. Ang pagkakabunyag na ito ay ang huling pako sa kabaong ng pagkatao ni Hector. Sa sangdaling iyon, ang lahat ng nakapaligid sa kanya ay tumingin ng may pagkasuklam. Ang lalaking dati ay itinuturing na matagumpay, ay ngayon ay nakikita na bilang isang oportunistang walang dangal. Habang nakatayo si Clara sa harap,
Hindi niya mapigil ang makaramdam ng isang matinding kagaanan. Ang bawat taon ng pagtitiis at bawat gabi ng pagluha ay humantong sa sandaling ito. Ang katarungan ay hindi na lamang isang ideya. Ito ay isang katotohanang nakasulat sa harap ng lahat. Si Hector ay hindi na lamang natalo sa labanang ito. Siya ay tuluyan ng nawalan ng kapangyarihan sa mundong kanyang ninakaw. Ang bawat segundo sa loob ng boardroom ay tila isang dekada. Ang mga muka ng mga board member na dati nagpapakita ng respeto kay Hector ay ngayoy puno ng matinding puot at pagkasuklam. Ang mga dokumentong nakapaskil sa malaking screen ay hindi lamang mga numero. Ang mga ito ay bawat patak ng pawis ni Clara na ninakaw ni Hector. Bawat sakripisyo na binaliwala niya para sa kanyang sariling luho. Si Hector, na dati nakaupo ng tuwid at puno ng pagmamalaki, ay unti-unting lumulubog sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay parang papel na walang buhay. "Sheila? Nasaan si Sheila?" Sigaw ni Hector sa gitna ng kanyang desperasyon. Sinusubok ang humanap ng kakampi, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan. Wala na si Sheila. Nang makita nitong guguho na ang lahat, mabilis itong tumakas. Dala ang mga mamahaling gamit na nakuha niya mula sa mga nakaw na pondo ni Hector. Ang katotohanan ito ay parang isang matalim na latay na tumama sa kanya. Ang babaeng ginamit niya para saktan si Clara ay siya ring taong unang tumalikod sa kanya sa oras ng kagipitan. "Clara, pakiusap. Pakinggan mo ako. Ang lahat ng ito ay ginawa ko para sa atin." Ang boses ni Hector ay naging garalgal, isang pathetic na pagtatangka na humingi ng awa. Tumingin si Clara sa kanya nang may malamig na pagkilala. Sa mga mata ni Clara, walang galit, walang pot, kundi isang malinaw na pagkakita sa kawalan ng saysay ng taong nasa harap niya. "Para sa atin, Hector? O para sa iyong sarili? Ang lahat ng ginawa mo ay nagpakita lamang ng tunay mong pagkatao. Ang iyong kasakiman ang siyang nagdala sa iyo sa dulo ng kalsadang ito, hindi ang aking pag-alis." Ang mga gwardiya ay pumasok sa silid, sumusunod sa utos ng mga board member na paalisin si Hector. Habang kinakaladkad siya palabas, ang bawat pagtapak ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang paalam sa kapangyarihan na hindi naman talaga sa kanya. Hindi man lang siya tinignan ni Clara. Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa mga board member, handang simulan ang pag-aayos sa mga pinsalang iniwan ni Hector. Ang kanyang boses, na dati ipilit na pinatatahimik, ay ngayoy naguutos, nagdedesisyon, at nagtatakda ng bagong direksyon para sa Valderrama Corporation. Sa labas ng gusali, ang araw ay sumisikat ng maliwanag. Tila sumasalamin sa bagong yugto ng kanyang buhay. Nakatayo si Lorenzo sa labas ng pintuan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Sa sandaling lumabas si Clara, sinalubong siya ni Lorenzo ng isang ngiti na puno ng respeto. "Natapos na ang unang laban, Clara. Pero marami pa tayong dapat gawin para maibalik ang dating ningning ng iyong pamilya," wika ni Lorenzo. Tumango si Clara. Ang kanyang isip ay nakatuon na sa hinaharap. Ang sakit ng nakaraan ay hindi mawawala sa isang iglap. Ngunit sa bawat hakbang niya, nararamdaman niyang siya ay nagiging mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, mas malaya. Lumipas ang ilang buwan at ang Valderrama Corporation ay unti-unting nakababangon mula sa gulo. Ang opisina ni Clara, na dati madilim at walang buhay, ay ngayoy puno ng liwanag at mga dokumentong nagpapakita ng pag-unlad. Hindi na siya ang babaeng laging naghihintay ng validation mula sa iba. Sa bawat desisyon na kanyang ginagawa, nararamdaman niya ang pagtibay ng kanyang sariling boses. Ang mga sugat na iniwan ni Hector ay hindi na nakabukas. Ang mga ito ay unti-unti nang nagiging peklat. Mga paalala na siya ay nakaligtas sa isang malupit na bagyo at ngayon ay nakatayo sa mas matatag na pundasyon. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga gamit sa kanyang opisina,
Kumatok si Lorenzo at pumasok ng may dalang kumpol ng mga bulaklak. Hindi ito ang mga bulaklak na puno ng mga marangyang pangako, kundi mga simpleng sunflower na paborito ni Clara. Ang simpleng kilos na ito ay nagdala ng ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi napilit, kundi galing sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa gitna ng lahat ng kanyang mga tagumpay, ang presensya ni Lorenzo ang nagsisilbing angkla sa kanyang mundo. Hindi na kailangang magsalita. Ang kanilang pagkakaunawaan ay higit pa sa anumang salita. Clara, balita ko ay nasa ospital si Hector, ani Lorenzo, habang inilalapag ang mga bulaklak. Ang kanyang boses ay kalmado, walang halong paghatol. Napahinto si Clara sa kanyang ginagawa. Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Hector, ang kanyang pagkatao, ang pagiging marunong magpatawad, ay naguudyok sa kanya na alamin ang kalagayan nito. Hindi ito pagmamahal, kundi isang huling pagkilala sa isang bahagi ng kanyang nakaraan na kailangan na niyang pakawalan ng tuluyan. Ang pagpatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang nakaraan na diktahan ang kanyang kinabukasan. Nagpasya si Clara na pumunta sa ospital. Sa pagpasok niya sa silid, nakita niya si Hector. Hindi na ang lalaking mapagmataas at malupit, kundi isang taong tila nilamon na ng pagsisisi at sakit. Ang kanyang muka ay payat. Ang kanyang mga mata ay walang ningning. Pagkakita kay Clara, umiwas ng tingin si Hector. Walang mga salitang lumabas sa kanilang mga labi. Ang tanghing naririnig ay ang tunog ng monitor na nagmo-monitor sa tibok ng puso ni Hector, isang paalala na ang buhay ay marupok, at ang bawat pagkakamali ay may kaukulang kabayaran. Ipinatong ni Clara ang isang sobre sa ibabaw ng mesa. Hindi ito pera, kundi mga dokumento na nagpapakita na hindi na siya magsasampa ng karagdagang demanda laban kay Hector sa mga sibil na usapin, sa kondisyong mananatili itong malayo sa kanyang buhay at sa kumpanya. Iyon ang huling tulong na maibibigay niya, ang pagbibigay ng pagkakataon para sa isang bagong simula na malayo sa kanya. Nang tumalikod si Clara upang lumabas, naramdaman niyang ang bigat na dala niya sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng humupa. Ang kabanatang ito ng kanyang buhay ay sarado na, at ang bukas ay naghihintay sa kanya ng may mga bisig na bukas. Ang paglabas ni Clara mula sa ospital ay tila paglabas mula sa isang mahabang panaginip. Ang sikat ng hapon ay humahalik sa kanyang pisngi, at sa unang pagkakataon, ang hangin ay hindi na mabigat. Hindi siya lumingon muli sa likod. Ang bawat hakbang patungo sa kanyang sasakyan ay isang deklarasyon ng kalayaan. Sa tabi ng pinto, naghihintay si Lorenzo. Ang kanyang mukha ay puno ng katahimikan at pag-unawa. Hindi na kailangan ng maraming salita sa pagitan nila. Ang lahat ng pagdurusa at tagumpay na pinagdaanan nila ay sapat na upang pagbuklurin ang kanilang mga puso. Sumakay sila sa sasakyan, at ang katahimikan sa loob nito ay hindi nakakaasiwa, kundi puno ng kapanatagan. Habang binabagtas nila ang abalang kalsada ng Maynila, tinanong ni Lorenzo ng mahinahon, "Ano na ang susunod na plano mo, Clara? Ngayong wala na ang mga anino ng nakaraan, ano ang nais mong gawin?" Tumingin si Clara sa malawak na langit na unti-unting nagkukulay-abo bago ang paglubog ng araw. "Gusto kong bumalik sa pagdidisenyo, Lorenzo. Gusto kong gawin ang mga bagay na minsan kong isinantabi para sa isang maling pangako." Sagot niya, ang boses ay puno ng pag-asa. Sa loob ng Valderrama Corporation, ang mga tao ay nagsisimula nang makita ang pagbabago. Hindi na ito ang kumpanyang kontrolado ng takot. Ang mga empleyado ay mas masaya, ang mga proyekto ay mas malikhain, at si Clara ay nakikilala hindi lang bilang isang tagapagmana, kundi bilang isang leader na may puso. Ang bawat disenyo na kanyang nililikha sa kanyang sketchbook ay isang pagdiriwang ng kanyang sariling pagkatao. Bawat linya ay simbolo ng kanyang katatagan. Bawat kulay ay refleksyon ng kanyang natagpuang kaligayahan. Isang gabi, habang nakatayo sa balkonahe ng kanyang bagong tahanan, tinignan ni Clara ang mga bituin.
Naalala niya ang babaeng siya noon. Ang babaeng nagmamakaawa para sa pagmamahal ng isang taong hindi marunong magpahalaga. Ngayon, ang babaeng iyon ay wala na. Ang natira na lamang ay ang Clara na marunong ng magmahal sa kanyang sarili. Ang pag-ibig ni Lorenzo, na matagal niyang hindi napansin dahil sa pagpapakatanga sa maling tao, ay ngayon ay dahan-dahan na niyang tinatanggap bilang isang magandang biyaya. Isang mahinang tunog ng piano ang nagmumula sa loob ng bahay. Si Lorenzo ay nagpapatugtog ng isang lumang paborito nilang awitin. Ang musika ay humahalo sa simoy ng hangin. Lumilika ng isang atmosfera ng kapayapaan na matagal na niyang inasam. Sa sandaling iyon, alam ni Clara na ang lahat ng luha, lahat ng sakit, at lahat ng pagtataksil ay naging bahagi ng kanyang paglalakbay patungo sa katotohanan. Hindi siya nagkamali sa pagpili ng kanyang landas. Ang pagbabalik ng kanyang sarili ay ang pinakamahalagang tagumpay na kailanman ay kanyang makakamtan. Ang umaga sa mansyon ng mga Valderrama ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang tensyong bumabalot sa bawat sulok, wala na ang mga bulong-bulungan ng mga empleyadong natatakot sa maling galaw. Ang bawat bintana ay nakabukas, hinahayaan ang sikat ng araw na magbigay ng init sa loob ng bahay. Si Clara ay nakaupo sa kanyang studio. Ang bawat guhit ng kanyang lapis sa papel ay tila isang pagdiriwang ng kanyang malikhaing diwa. Ang kanyang mga disenyo ay hindi na nakakulong sa mga pangarap ng iba. Ang mga ito ay malaya, matapang, at puno ng buhay, tulad niya. Pumasok si Lorenzo sa studio na may dalang tasa ng mainit na tsokolate. Ang kanyang mga kilos ay banayad, isang paalala na sa kabila ng lahat ng gulo, ang pagmamahal na totoo ay laging naghihintay sa tamang panahon. Inilapag niya ang tasa sa mesa at tumingin sa mga disenyo ni Clara nang may malalim na paghanga. Hindi siya nagsalita. Hinahayaan ang katahimikan na maging tulay ng kanilang damdamin. Sa bawat sandaling magkasama sila, nararamdaman ni Clara ang seguridad na matagal na niyang hinahanap. Ang pag-ibig ni Lorenzo ay hindi isang tanikala. Ito ay isang pakpak na nagpapahintulot sa kanya na lumipad ng mas mataas. Tumingin si Clara kay Lorenzo at hinawakan ang kanyang kamay. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, ang pagtapaksil, ang pagdurusa, at ang pagkawala ng kanyang tiwala sa mundo, narito siya, buo pa rin. Ang mga sugat ng kahapon ay hindi na nagdurugo. Ang mga ito ay naging simbolo na ng kanyang katatagan. Ang pagpili sa sarili ay hindi nangangahulugan ng pag-iisa, kundi ang pagbubukas ng pinto sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanyang halaga. Sa labas, ang hardin ay puno ng mga bulaklak na nagsisimulang mamukadkad. Ang bawat talulot ay parang isang pangako ng bagong simula. Alam ni Clara na hindi magiging madali ang lahat ng hamon sa hinaharap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Ang boses ng kanyang nakaraan na dati ay nagpaparamdam sa kanyang kawalan ay napalitan na ng boses ng kanyang kinabukasan. Isang boses na puno ng tiwala, dangal, at pagmamahal. Habang pinagmamastan ang papalubog na araw na nagpipinta ng gintong kulay sa langit, isang katanungan ang pumasok sa isip ni Clara. Kung muli siyang babalik sa nakaraan, babaguhin ba niya ang lahat? Ngunit ang sagot niya ay isang malinaw na hindi. Ang bawat sakit, ang bawat pagkakamali, ay naging bahagi ng babaeng siya ay ngayon. Isang babaeng marunong nang tumayo sa sarili niyang mga paa. Isang babaeng hindi na kailangan maghanap ng validation sa labas, dahil natagpuan na niya ang lahat ng kailangan niya sa loob ng kanyang sariling puso. Ang buhay ay isang mahabang paglalakbay, at si Clara ay handa nang harapin ang bawat yugto nito ng may buong pag-asa. Makalipas ang isang taon, ang mga alaala ng nakaraan ay hindi na nagsisilbing piring, kundi naging mga gabay na nagpapaalala kay Clara kung gaano kahalaga ang bawat pagpapasya. Nakatayo siya sa harap ng malawak na harden ng mansyon, pinagmamasdan ang mga bata sa komunidad na masayang naglalaro. Isang proyektong kanyang itinatag upang tulungan ang mga kababaihang dumaan sa parehong pagsubok na kanyang nalampasan.
Ang bawat tawa at sigaw ng kagalakan ay parang musika sa kanyang pandinig. Isang patunay na ang sakit ay maaaring magbunga ng isang bagay na napakaganda.